Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Zymar Power Amplifiers. Para sa akin, isa ito sa mga pinakasulit na brands na mabibili mo sa market sa Pilipinas. At gusto mong malaman kung bakit, ibibigay ko ang aking virtual review sa brand na ito. Kaya kung interesado kang malaman, tara, samahan mo ako hanggang matapos ang video na ito. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Hello po mga bossing! Nandito na naman tayo para sa isa na namang episode ng ER Talks. At ang ating topic ngayon ay virtual brand review ng Zymar Power Amplifiers. So, bakit ko nga ba sinabi na ito ay isa sa pinakasulit na brand sa Pilipinas at bakit recommended ko ang brand na ito? Excuse me po. So, magbibigay ako sa inyo ng mga overview ng aking nalalaman sa brand na ito. So, isa-isahin natin ang mga details sa brand na ito. Alam kong hindi pa lahat ay pamilyar sa brand na ito. So, i-discuss natin lahat-lahat ng aking nalalaman para maging familiar kayo sa brand na ito. So, umpisahan natin sa konting overview sa brand na ito. So, saan nga ba ito nagsimula? Ang Zymar Power na brand ay nagsimula noong before pandemic. So, around 2020 or 2021. Ito po ay distributed or ito ay nagsimula, origin ito sa Malabon kay Boss Zymar and Boss Roderick Azagra. So sila po ang nag-establish ng brand na ito at sa mga nakakakilala sa kanila, sila po ay dati pang resellers ng mga budget amplifier. So gumawa sila ng sarili nilang brand which is Zymar Power and gaya din ng ibang amplifiers, ito po ay galing din sa China. So China ito po ay product ng China tapos ni-rebrand lang dito sa Pilipinas. So halos lahat naman kasi ngayon ay galing ng China. So, burahin na natin sa isip natin na pag made in China, pangit na agad. Depende po yan sa paggawa ng gamit. Depende din po sa presyo. So, the price matters. Kung gusto mong maganda yung quality, medyo mataas-taas din yung price. Yan yung mga mindset ng mga inchik sa may factory. Kung bibigyan ka ng kung gusto mo yung mura, bibigyan ka ng medyo low quality na gamit. So, tapos na tayo sa konting overview nito. Alam na natin kung saan ito nagmula. So, ang Zymar Power ay marami ng model ngayon. So, dati nagsimula sila sa CA series na orange. Yun ay aluminum na power supply. So, naglabas sila ng budget na pantapat sa Tucson-Ra. Pero ngayon, marami na silang model. May mga pure copper na sila. Merong Zymar Power na blue, may violet, may yung white, meron din yung Zymar Power Wolf, at may parating na sila ng mga bagong model. So, madami na din pwedeng pagpilian sa Zymar Power na brand. So, i-discuss natin ngayon kung ano ang disadvantage nito kumpara sa ibang brand. So, number one, advantage muna pala tayo. So, ang number one advantage ng brand na ito kumpara sa ibang brand ay presyo.
Opo, presyo. Yun po talaga ang number one ko na nakita. At bakit ako nag-resell din ito? Kasi affordable ang presyo nito. So, alam naman natin, tayong mga Pinoy, hanap natin ay mura. So, ang Zymar Power, hindi mo naman masasabing napakamura talaga. Pero, yung kanyang presyo ay sulit. So, ano bang ibig sabihin ng sulit? So, ang presyo kasi nito ng mga amplifiers nila ay medyo mas mababa sa mga competition niya na brands. Pero yung kanyang mga pyesa ay pyesa at quality ay kayang tapatan yung mga high-end, hindi naman high-end, yung mga leading brands na Pilipinas, yung mga local na leading brands. So, kung ikumpara mo yung presyo nito sa ibang brands na same spec, so medyo advantage talaga sa presyo si Zymar Power. So, kaya recommended ko ito kung budget yung hinahanap mo. So, yun ang isang main advantage ng Zymar Power kumpara sa ibang brand. Isa pang advantage ng Zymar Power ay quality parts. So, meron pong video dyan si Bossing Luchamax TV na binalatan mismo yung transformer para makita na pure copper talaga ito. Tapos, yung transistor binuksan, yung capacitor binuksan. So, makikita natin na maganda talaga yung parts na inilagay nila sa amplifier na ito. So, walang duda. Hindi yung pareho sa iba na nagsasabing maganda pero hindi naman pala maganda yung mga pinaglalagay nila. So, transparent si Boss Zymar. Yun yung isa sa advantage din. Pag sinabi nilang aluminum po talaga. Meron silang mga aluminum na transformer. Pero kung pag sinabi nilang pure copper po talaga. So, honest po sila. Hindi po katulad ng iba na medyo scam. So, sabihin na pure copper tapos hindi naman. So, isang advantage yun. So, malaking advantage talaga yun kumpara sa ibang brand. So, punta tayo sa disadvantage. Hindi naman pwede kasi na walang disadvantage ang isang brand or isang gamit. So, lahat yan may downside. So, hindi tayo nagiging bias. So, i-discuss natin lahat-lahat about sa isang brand. So, ang disadvantage ng para sa akin ng Zymar Power Amplifier ay lack of service center. So, wala pa sila gaanong service center, no? So, yun lang ang isang disadvantage na nakita ko sa brand na ito. Pero, yung design ng kanilang ampli ay common na din. So, marami na yung mga technician na pwedeng mag-repair nito at hindi na din to magiging mahirap para sa kanila. So, yun lang sa akin na disadvantage. Tapos, isa pang disadvantage is more on online yung transactions dito. So, prone ito sa mga scams kasi marami yung mga scammer ngayon. Hindi natin malaman kung sino yung totoo o hindi. So, kung gusto nyo makatiyak sa pagbibilhan nyo, pwede kayong dumirekta kay Sir Zymar sa Malabon or kung medyo duda pa rin kayo, pwede kayo sa akin order. So, nagre-resell tayo niyan. Medyo may pataw konti pero at least sure ball ka na dadating yung product mo, yung gamit mo sa'yo. So, nasa sa inyo na, no? Kung sa akin kayo mag-order or merong ibang resellers nito pero hindi ko lang alam kung sino yung mga legit doon. So, depende na din sa inyo, no? So, dapat manigurado tayo. So, isa yun sa disadvantage ng Zymar Power kasi konti pa lang yung physical store nila. Meron sila sa Quiapo pero maliit lang. Limited lang din nandun. So, punta tayo sa quality ng brand na ito. Sinabi ko na din kanina na yung brand na ito ay yung mga parts niya ay magaganda at tested na talaga. At meron na din akong mga kaibigan na bumili sa akin ito mga ilang years na din. So, wala namang na-encounter na serious problem sa
amplifier na ito. So in terms of quality and durability, mga 10 out of 10 or 9 out of 10 ito, kasi for me wala pa akong na-encounter na serious problem sa amplifier na ito. So kung meron man mga problems, siguro mga minor lang, kasi maganda yung build quality talaga ng Zymmar Power Amplifier. So sa murang halaga, maganda yung quality niya. So hindi sila hindi nila habol yung malaking kita sa isang amplifier. So more on volume sila. So parang Chinese mindset, no? So di baling maliit lang yung tubo sa isang amplifier, basta marami din naman yung sales nila. So isa yun yung dahilan bakit mura yung Zymmar Power Amplifiers for me. So para sa akin, yun yung logic kung bakit mura ito, pero maganda yung quality ng mga pyesa nito. Kumpara sa iba na mura nga, pero yung pyesa na inilagay nila ay medyo hindi maganda. So mga class A yung mga pinaglalagay, yung mga transistor iba hindi gumagana, yun yung ibang mga amplifier. Pero dito sa Zymmar Power, makakatiyak ka na maganda talaga yung mga parts. Tested and proven ko na yan. So hindi ito sponsored, no? So kuhan lang ito, ating honest review about sa Zymmar Power na brand. So both Zymmar, baka naman makapag-demo tayo niyan, kasi may dadating silang mga pangmalakasan na amplifiers. So abang-abang tayo dyan sa mga this 2025, baka may bago silang release na mga model ng amplifier. So ang ibang model available pa rin po, yung Zymmar Power Orange, Violet, Blue, and White, taka yung Wolf series. Meron pang isa, yung itim, hindi ko alam kung anong model yun, pero maraming model si Zymmar Power. So yun lang, no, for our conclusion. So yun lang, masasabi ko, sulit talaga yung amplifiers na ito, kasi kung nagtitipid ka, dito ka na, kasi yung price niya is sulit. Hindi naman sa sobrang baba talaga, pero mababa pa rin ito kumpara sa mga ibang brands. So kung budget wise, highly recommended talaga yung amplifier na ito. At sa quality, durability, no question sa quality build and durability build ng Zymmar Power Amplifier. So yun lang, no. Kung meron iba dyan na may na-encounter sa amplifier na ito na hindi natin alam, so comment down below lang. So yun lang po, no, sa ngayon sa virtual review nito. Abang-abang na lang tayo, baka sa susunod makapag actual review tayo ng amplifier na ito. So tayo naman yung magbubukas ng amplifier na ito, i-walk through natin kung pwede natin kiskisin, tapos ipakita ko lahat ng parts kung original nga ba. So abang-abang na lang tayo. Ngayon virtual review lang muna tayo. So yun lang po, maraming salamat, at palagi kong sinasabi, kung may mali man ako nasabi, feel free to correct me, kasi tao lang po tayo, no, nagkakamali din, pero tumatanggap tayo ng mga corrections at mga recommendations galing sa mas ma-expert pa kaysa sa atin. So yun lang, maraming salamat sa suporta sa ating YouTube channel. So God bless po sa ating lahat. Sana may nakatulong ito sa inyong mga ka-sounds natin dyan. So maraming salamat po ulit. God